Hello, ayan, umagang kay ganda. Ayan, magandang araw po o magandang umaga po sa ating lahat. Muli, ito po ang inyong lingkod, ang Maestro Panaderong Gala, nagsasabing mapagpalang araw po sa ating lahat. Ayan, so welcome pong muli sa ating panibago namang edisyon po ito. Ayan, kung lagi po tayo nag-harvest, ngayon naman po ay punla tayo ng mga panibagong pananim dahil po ang ating mga pipino, although mayroon na po akong naipalit ng mga bagong tanim doon, magpupunla pong muli tayo ng mga pipino. Ayan, ito po ay galing sa ating stakeholder na NUPAP program, ayan, ng ating Department of Agriculture. Shout out po sa inyo, lalo tigit sa mga namumuno, kay Mama Rochelle, kay Sir JP dyan sa RFO sa Regional Field Office ng Department of Agriculture. Ayan, shout out po sa inyo, Sir, Ma'am. Okay, so ngayon po ay magpupunla tayo ng mga pipino. Then dito po sa aking seedling tray ay dalawang parte. Dito ang pipino, dito po yung ang ating organic na ampalaya. Ayan. So unahin po natin ang pipino. So bala ko din pong magtanim dito sa aming loob ng greenhouse. O nasa loob po ako ng greenhouse ngayon. At nagpupunla naman po. Ayan. Para po tuloy-tuloy ang ating mga pananim na para po sustain o so, meron po tayong sustainability ng ating mga halaman o mga gulay. Kaya po pagka nakikita natin na medyo may edad na at pawala na po yung ating mga halaman, magpupunla na po ulit tayo para sa mga panibagong pananim. Ayan po. So sana po ay mag-enjoy kayo sa panonood ng aking video o reels. Ayan, kapag nagustuhan nyo, i-like nyo po and i-share nyo na rin po. Lalo tigit po ngayon sa mga gagawin ko ngayon dahil ito po ay isang tips mula sa pagtatanim ng mga gulay o buto. Ayan. So unahin po natin itong seeds ng pipino. So paano po ba natin ipupunla ito? Ayan, siyempre po kailangan po natin ng seedling tray. Kung wala po kayong seedling tray, seed box po. Ayan, pwede tayong gumawa ng seed box sa mga paso na mayroong lupa. Siyempre may lupa na po siya. Then, ang ginawa ko po dyan, nilagyan ko po ng lupa, diniligan ko na rin po. Para kapag inilagay po natin yung buto is, ayan, mag-moist po or mabasa-masa na yun. So, ang gagawin po natin kapag ihuhulog na, ayan, makinig po tayo. Gardening tips po ito, mga kagulay, mga kasaka, at sa mga ngayon pa lang po nag-follow at nagsusubscribe sa akin, ayan, makinig po kayo. Tips po ito. So, kapag kaganito po, tulad ng ampalaya, upo, tawag po dito, pipino, kalabasa, hahanapin po natin, or ampalaya, hahanapin po natin yung tip, yung pinakadulo ng buto or seeds. Ayan. At ang paglalagay po nito sa, halimbawa sa seed box, sa seedling tray is patayo or paslant. Okay, sapagkat po ang buto nito, ayan, ang buto halimbawa po nitong pipino, doon sa pinaka-tip niya dulo, nababasag yung kanyang seed coat. Ayan. So, ibig ko sabihin, kapag ka po siya ay tutubo na o mag-germinate na, dito po sa dulo, ayan, sa dulo, nababasag yung seed coat. Kaya dito po lalabas yung roots, yung unang lalabas sa seeds, yung roots pailalim. Ayan. Kaya mahalaga po na ang paglagay natin ng buto is paslant or pwede ring patayo. Ayan, tulad po nito, gagawin ko po ito. Ilagay po natin. Ipakita ko po sa inyo. Ayan. Para makita nyo po yung paano pamamaraan. Ayan. So, wait lang po. Ayan. So, ito po yung ating tinatawag na mga seedling tray. So, ito po yung tip. Ayan. Ito po yung tip. So, paslan ko po siyang ilalagay. Unahin po natin dito. Ayan. Paslan po natin siyang ilalagay ganyan. Paslan po siya. Kasi yun nga po yung tip po noong seeds o yung mga buto sa ibabaw po siya nagkakaroon or nababasag or nabobroken yung seed coat. So mababalatan po siya dun sa dulo. Ayan, hanapin po natin. So minsan po kasi masasabi nyo, bakit kaya hindi tumubo yung aking butong itinanim? Ayan,
Siguro po maaring sa paraan ng pagpupunla, medyo malalim. O ito po is nakalitaw po yung dulo. Pag inilalagay ko po dyan sa mga seedling tray, ayan. So makikita nyo po. Hindi po masyado siya nakalubog. Ayan. Pag po sobrang lalim, especially kapag ka po ang ating mga buto is maliliit, talagang ang tendency po baka hindi po siya tumubo. Ayan. Sasabihin ng iba, nagtanim naman ako, bakit kaya hindi tumubo yung halaman ko? Okay. So, karaniwan po, ang pagtatanim ng buto, kung gaano po kalaki yung buto, ay doble lang po ang lalim sa lupa kapag tayo ay magtatanim. So, ayan. So, sana po ay meron kayong natututunan sa inyong lingkod, ang Maestro Panaderong Gala. Ayan. So, itutuloy-tuloy ko lang po ito. Ayan. So, kung makikita nyo po, ayan. Ayan po yung paraan po ng aking pagtatanim, pagpupunla ng mga buto. Ayan po. Paslan ko po siyang itinutusok sa lupa at hindi po nakalubog. Sobrang lubog. Ayan. So, mas maganda po na paslan. Ayan. So, hahanapin lang po natin. Halimbawa, talagang medyo mabusisi or maproseso. Hahanapin lang po natin yung tip. Alam naman po natin dito yung pinakadulo, yung nasa baba at nasa taas. So, yung nasa baba po yung inyong o yung pinakadulo o nasa halimbawa po ito yung aking daliri. So ito po yung nasa ibabaw, yung nasa dulo na to. At dito po sa ibabaw na yan, nababasag yung seed coat natin. Kaya kung itatanim po natin ang buto, paslan or patayo. O sana po ay merong natutunan sa pagbibigay ko po ng tips mula sa gardening tips kung or sa pag-garden kung paano po tayo magpunla ng mga buto. Ayan. So tapusin ko lang po ito. So ito pong isang hanay na to ay mga pipino. Yung susunod po ay ampalaya. Ayan. Kasi po yung ating ampalaya at pipino ay medyo maedad na talaga. Usually po yung mga pipino namin ay natutuyo na po. Kaya yon, palitan na po natin. Although may nakapalit na pong 2 plat. Ayan. Baala ko pong punuin ng mga pipino para marami tayong pang salad. Ayan. Ayan. So ito po. Mamaya ipakita ko po sa inyo yung natapos natin. Ayan. Then syempre po, pagkatapos na maitusok, mailagay natin ang mga buto, didiligan po natin. And didiligan po natin siya tuwing umaga. Then makikita po natin, mamomonitor natin yung updates o yung progress, yung development po noong mga buto. 2 to 3 days, ayan. Makikita nyo na po nasisibol na to, na itong ating itinatanim na to. So, depende rin po sa germination ng seeds. Sabihin nyo, iba kasi po ay matagal na, kaya sasabihin ng iba, bakit kaya hindi tumubo? Okay, so baka po yung seeds natin is expired na. Usually po, mga 5 to 6 months po ang tagal ng ating mga buto na dapat po nating maitanim na. Ayan po. Ayan po yung ating mga itinanim. Makikita nyo po is nakalitaw pa rin po yung dulo ng mga seeds. Ayan. So sana po ay mayroong natutunan. Sana po ay nag-i-enjoy sa aking video, sa aking mga ginagawa or gardening tips mula sa inyong lingkod, ang Maestro Panaderong Gala. Ayan. May mga lettuce pa rin po. Ayan. At meron na rin po kaming mga lettuce dito sa aming plot. Ayan. So mamaya po habang ako po ay nagpupunla ay didiligin na po natin ng sprinkler yan. Ayan. So sana po ay nag-i-enjoy at mas mahalaga po ay sana po kayo ay merong matututunan sa aking mga ginagawa or gardening tips. Ayan. So shout out po sa ating mga ka-reels, sa ating mga ka-FB reels. Ayan. Mga kagulay, mga kasaka, mga ka-agri, mga ka-team Krung Kaway. Ayan po ang ating mga halaman dito sa ating gulayan sa Paranan. Sa loob ng aming greenhouse, ang Chinese kangkong or Chinese kangkong. Ito po ang ating eggplant. Ayan.
Ayan ang ating mga eggplant. Ayan oh. Ayan. So thank you for watching. Shout out po sa ating mga ka-Team Krung Kaway sa suporta. Walang sawang pagsuporta sa inyong lingkod. Ang maestro panaderong galing. Ayan. Sa ating mga kasamahang guro. Sa aming principal. Ayan. Shout out po sa inyong ma'am. Ito po magpupunla pong muli tayo at magtatanim. Muli, ito po ang inyong lingkod, ang Maestro Panaderong Gala na nagsasabing mapagpalang araw, lagi po tayo mag-iingat at huwag po natin kalimutang magpasalamat sa Panginoon. Ano man po ang ating mga natatanggap na mga biyaya or blessings. Thank you Lord for all the blessings. So ituloy ko lang po yung aking ginagawa na pagpupunla ng pipino at ampalaya. Muli, ito po ang inyong lingkod, ang Maestro Panaderong Gala na nagsasabing God bless us all. Thank you for watching. I-like na yan at mag-share na.